Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa sumadagdag subscriber, no? Madali lang ho to. Magbibigay lang ho tayo ng reaction dito, no? Criminal charges laban kay VP Sara Duterte kaugnay ng BMMC incident, dinismiss ng QC prosecutor. Pakinggan natin. Dinismiss ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion kina Vice President Tatlo, direct assault. Isa. Basta tatlo yung kaso. Lahat dismiss. Sara Duterte at aide nito na si Police Colonel Raymond Dante Petina Lachica. May kinalaman ng mga reklamo sa nangyaring insidente noong Nobyembre 2024 sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC kaugnay sa paglilipat kay Attorney Zelveca Lopez na Chief of Staff ni VP Sara mula VMMC patungo St. Luke's Medical Center. Batay sa resolusyon ng piskalya, lumalabas na wala namang pananakit na nangyari, pagsuway sa utos, o kaya'y coercion o intimidation na ginawa ang pangalawang pangulo sa complainant na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Paliwanag ng piskalya, natural lamang at lehitimong reaksyon ng ginawa ni VP Sara dahil nakakahila ng galit ang ginawa ni Villamor nang tangkain itong isara ang pintuan ng ambulansya. Kaya ayon sa prosecutor, parang ang may kasalanan pa, yung Lieutenant Colonel Villamor. Yun na sinasabi ho, di ba? At muntik nang tamaan ang vice-presidente. Dahil dito ay hindi kinatigan ng piskalya ang mga reklamo alinsunod na rin sa direktiba ng Department of Justice na kailangang may malakas na ebidensya para maisampa ang anumang kaso sa korte. Diyan na ho tayo, no? Panoorin niyo po yung vlog ni Atty. Claire Castro, no? Kasi parang kay Atty. Claire Castro, hindi siya sang-ayon sa naging desisyon ng Quezon City Prosecutor, no? Na dinismiss ganito kasi parang parang yung naging desisyon ng prosecutor na i-dismiss yung mga kaso na isinampa ng Lieutenant Colonel Villamor. Lieutenant Colonel, Lieutenant Colonel ka lang kasi. Mga general nga, walang magawa kay Sara Duterte, di ba? Presidente nga pinapapatay lang niya in-orderan niya na patayin yung presidente, saka yung first lady, at saka yung house speaker, di ba? Wala. Dito mga friend. Pinakikita talaga rito. Don't mess with the Duterte pagdating sa batas. Malakas sila sa batas. No. Nantakin mo, parang ang may kasalanan pa yung Villamor. Ang ganda ho ng pagkakaano nito mga friend Yung kay Atty. Claire, ang ganda ho ng pagkakapaliwanag niya. Ang tanong lang diyan kasi mga friend, paano kung hindi si Duterte, kung hindi Duterte yan? Kasi ang nagsampa ng kaso sa kanya, Lieutenant Colonel Hindi naman si Mang Kepoing na kapitbahay ni Aling Ingkang ang nagsampa ng kaso. Lieutenant Colonel alagad ng batas ang nagsampa sa kanya. Siyempre may abogado rin niya na gumawa nung tinatawag nating affidavit niya para siya ay magkaso dito kay La Chica at saka dito kay Duterte, dito kay Sara. Pero pagdating sa Quezon City Prosecutor Office, wala, dinismiss lang. Lahat. Tatlo isang pangkaso, tatlo. Wala nakalusot maski isa. So yun nga. Pag Duterte ang kasampahan mo ng kaso dito sa Pilipinas, dadaan ka sa butas ng karayom. Baka mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kesa makalusot ka sa prosecutor, isasampa mo sa prosecutor office na sinasabi para sumampa sa korte. Mahirap. Yan pa lang yan paano pa yung mga sinampang kaso dyan? May mga plunder yata, naisampa na bawat. So ever, marami.
yung pagnanakaw sa gaban ng bayan na nakita sa Quadcom na napaka bulag ka na lang kung di mo pa makikita yung ganun kalaking 612 million. Huh? 125 million. We withdraw sa land bank. Nung Acosta, si Acosta nga ba? O sino yun? Papasa kay La Chica, tatanungin yung wala nang alam. Parang walang kakwenta-kwenta yung pera, no? Daang-daan milyon, putik yan. Parang walang mahahabol yata itong gobyerno ni Marcos dito sa mga Duterte. No, wala silang mahabol, wala silang pag-asang mahabol. At yun nga, si Marcos pa ngayon sinasampahan sa Korte Suprema para ma-impeach. Oo. Di ba? Mga friend, ICC is the name of the game. Kung dito, wala. Dadaan sa butas ng karayom kung anumang kaso isasampan niya. Plunder, impeachment, wala. Sayang yung pera yata ni Juan de la Cruz, parang ganun mga friend. Sa tagal na pinag-anuhan niya, nagkabastos-bastos na yung Kongreso, Senado, nitong mag-ama na to, ng mga halimaw, sabi ni Secretary Leonard Llamas, na walang nangyari. Parang walang patutunguhan. Oo. Pero nga, sabi ng Quadcom, binigay na nila, wala na sa kamay namin yan, nasa Department of Justice na yan. Kung paano gagawin nila dyan sa mga naming nakita namin ng mga kababalaghan dito sa Office of the Vice President at saka dito sa sinasabing DepEd. Oo, wala. Yun lang. Garapal talaga, wala. Ewan ko ngayon nasa kamay ng Department of Justice kung ano mangyayari dyan. Kung sasampahan nila. Kaso aaralin nila yan kung hanggang kailan nila aaralin yan, di ba? Bigat, mga boss. Wala. Si Franz Castro lang, sinampa niya si Duterte, basura! Grave threat ang sinampa, di ba? Basura. Kay Sara naman, 3. Basura. Wala. Boss. Wala talaga. Ewan ko. Mag-collab na tayo. Maganda yung mga comments niyo. Tungkol doon sa magkaparehas ang KOJC at saka ang itong INC. No? May mga maganda akong... May mga gusto kong sagutin ng mga mga komento na parang Iglesia ni Cristo ang nagko-comment. Pakinggan natin, ha? Ay, alam nyo kung gaano karami itong views nitong criminal charges laban kay Bibi Sara. 152,000 views. 22 hours ago lang ito, ha? At may 585 comments. Magbasa lang tayo ng konting comments. Milyong salamat po sa Diyos. Salamat sa mga vlogger. Nakuhanan nila ng video ang pangyayaring yan. Truth prevails, may hustisya pa rin sa Pinas. Butata, kakahiya, pulis. Yung pulis pa may kasalanan, di ba? Siya pa ang nagkaso, kitang-kita naman sa video na napaka-ungentleman sa ikawalang Pangulo ng ginawa. Paano pa sa normal na mamamayan? Yan ang mga bana to. Tanggapin nyo na kasi, mag-resign na lang kayo mga pulpulis. Mga pulpulis pang maging At hindi. Kaya talagang ewan. Siya pa talaga ang nag-file ng kaso. Yung pulis ang inaano. Oo. Ma'am, sana kasuhan mo yang sila para malaman ng mali nila. Abusadong pulis. Malamang baka makakasuhan pa nga itong mga pulis na nagsampa ng kaso Sara Duterte. Utik yan. Yun kasing nangyari na yun.
yung Lopez, yung kanang kamay nitong si Sara, biglang nagkasakit nga, oo, tinakbo sa BMMC. Ayon naman sa doktor ng BMMC, okay naman. O kaya may order yung nagsampa ng kaso na ilipat na siya sa Women's Correctional. Oo, dumating si Sara Duterte. Nakasakay na, binahatak. Nakipagtaka si Sara. Hindi! Galit. Oh, yun. Sa St. Luke yan. Ang order doon doon sa pulis na nagsampa ng kaso, ilipat na sa Women's Correctional dahil galing na nga ng BMMC. Ang findings ng BMMC, normal naman yung naghihimatay. Oo, at walang threat sa kanyang normal naman lahat ng vital sign. Oo, kaya ang order doon sa pulis, ilipat na. Biglang dumating yung Sara Duterte. Humarang yung Sara Duterte na ihasara na kasana yung pinto Wala, kinuha ulit sa loob ng pulis at inilipat sa iba at dinala sa St. Luke. Oh, yun. Ganun ang nangyari ho doon. Nakita niyo naman siguro, napanood niyo naman Oo. Oo. Wala ho yung sinasabing sasara ng pinto si Sara Duterte. Hindi. Bakit naman? Ay nako. Tapos yung La Chica, tinulak yung nagsampa ng kaso. Yung pulis na nagsampa ng kaso, yung Lieutenant Colonel. Oo. Wala talaga. Pagkulab na tayo. Kalat ni Baya, shout out. Joey Tobilea, shout out Kalat niyo. Blessed happy birthday, Boss June. May you have a blessed and good one. Regards. Oh. Sumagot si Pastor. Maraming salamat, Kalat ni. Oh. Sana masaya yung birthday mo kahapon. Pastor. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Only in the Philippines. Sa dami ng sekta, pero iisang Biblia ang ginagamit. Hindi siguro, baka iba-iba Biblia nila kasi pag nagdidebate ang mga yan, librado mali ka, kapatid. Ayon sa versikulo, kapitulo 6, sasisingit na naman isang sekta. Hindi, talagang alam nyo, pag yung Biblia ang pinag-usapan nitong mga masyadong nanggagaling-galingan sa Biblia, maski 2 linggo, hindi matatapos. Oo. Yun nga akong binata, pagkagaling ko nagsimpa sa Quiapo, paglabas ko maaga pa maaga. May nagkakanana, may kanya-kanyang dalang Biblia doon sa gilid ng simbahan. Sige, debate sila. Paglabas ko galing simbahan, nandoon pa rin sila. Nagalit na yung pulis dahil ang dami ang tao naman pag mga ganyang debatihan ng mga tungkol sa relihiyon, interesado yata. Dumadami. Nabuisit yung pulis. Prrr! Ay, magsialis nga kayo dyan, nakaka-istorbo na kayo sa misa. Ang iingay nyo. Hindi pa kayo magsiuwi sa mga pamilya nyo. Iisa naman yung Biblia, pero talunan ninyo. Pinalayas ho sila. Shout out, Michelle Edwin, my friend. Librado, happy birthday, Brother Jun Lagon. More blessing. Oh. Salamat, Brother Librado Ludovico. Oh. Hello, keep one ka dyan sa inyo at magpakabait ka palagi ha. Malamig po dito kaya naka-sweatshirt ako na. Carmencita, welcome to the club. Scary, so scary, sabi niya. Oo, di ba? Kalat niyo. Huwag kang matakot, manalig ka at kumapit ka sa puong may kapal. Sa Diyos ay walang imposible. Tatag lang, Miss Carmencita. Tatag lang, di ba? Rian Manampan, shout out. Pareho pong kulto sila, sabi ni Labrador. Oo. Maraming kulto. Lahat halos ng para sa akin. Yan ang mga, kung ano-anong niya. Meron nga pinalabas, ang hinginig pang ganyan, hahawakan Magaling na siya. Ewan ko sino yun, matandang magaling din ang boka.
Ewan. Kalat niyo. Langit, ano namang kagaguhan ang pinagsasabi ng ugok na iglesia na yan? Basta ang alam kong langit ay matatagpuan sa mga madidilim na iskinita sa Binondo. Patay tayo dyan. Ano naman to? Kalat eh. Mamili ka lang kung pringles o malabutas ng karayom. Ang klase, langit ang gusto. Ang kalasing langit ng gusto mong puntahan. Sa iglesia ng Binondo, langit ay sigurado. Patay tayo dyan. Kalat ni Kay. Ay nga po. Those were the days, my friend. Kaya manampan, no? Si Manalo daw, Diyos nila, hindi ang Diyos. Oh, yun nga. Victoria Loizaga, welcome to the club. Pasintabi po sa mga INC. Simula nang magkaroon sila ng peace rally na hindi naman yun ang intensyon, kundi kontra sa administrasyon at sinamahan ng politiko, ay nawala na ang simpatya ko sa kanila. Parang hindi na nagkakalayo ang KOJC at INC dahil sa pagbibigay ng donasyon na may takdang halaga. Totoo na meron yan sa Biblia, pero dapat hindi bibigyan ng takdang halaga. Hindi sakop ng batas. Wala silang COA, kaya hindi alam kung saan napupunta ang pera nila. Opinyon ko lang po ito. Wala naman kaming pakialam. Nagtatanong lang po. Sinasabing maliligtas ang tao sa impyerno kung sasapi kayo sa INC o KOJC. Ganun ba yun? Kaya nga. Kaya kaming mga Katoliko, lahat kami sa impyerno mapupunta. Ganun ba yun? Presidente natin, Katoliko yata, di sa impyerno mapupunta nga dyan. Si Duterte ligtas dahil siya ang ginawang administrador ng KOJC. Lahat ng ari-arian. Ewan ko. Paano yan nakakuling ang leader nila dahil sa mga kasong isinampa sa kanya? Anyway, nakakulong yung leader nila. Anyway, may kanya-kanya tayong karapatan at paniniwala. Anong relihiyon ang yayakapin natin? Diba? Habagay, hindi lang naman dito, friend. Sa Amerika rin, yung mga Benny Hinn, Kenneth Copeland, ako, Sus Mariosep. Wizkid, oh. Walang ganon sa relihiyon na dapat kasali ka sa kanila para ligtas ka. Besides, kasalanan yun dahil panloloko yun. O, diba? Jack Joel. Saan mo naman nalaman nagbibigay ng halaga? Saan mo naman nalaman nagbibigay ng halaga ang pagbibigay ng abuloy ng INC? Kapag merong aalis ako ng INC. Kapag meron, aalis ako sa INC. Puro gawa-gawa lang ang mga bintang sa INC. Oh, ito. Iglesia to. Pero ikaw, Jack, pag sinabi ng INC, iboto mo yung demonyo, boboto mo. Ganon. Kaya sabi ko na, huwag kayong pasok ng pasok dito eh. Diba? Iglesia ni Manalo sila, hindi Iglesia ni Cristo, sabi ni Rhea Manampan. Oh. Ito, Victoria Loizaga, shout out. Meron nga akong kakilala na INC siya, pero matinding magsugal, magkasino at paumagahan pa sa kasino. Suot ng alahas ay at todo party. O, yun, patay tayo dyan. O, si Jack All na naman, o. Sama naman ang apa to. Jack Joel ba to? Jack Joel? Ang INC, mga tao lang din na nagkakasala, pero ang tunay na aral ng INC, walang mali. Patay tayo dyan! Patay tayo dyan, Jack Roll. Hindi ko nababasa yung ibang comment mo. Mukhang may tama ka, Brad. Kaya manampan ulit to. Si Manalo ang Diyos nila. David Allen Mendoza, shout out. Magandang gabi po, Karo, sa mga ka-warriors natin. Kagaya po ng nasabi ko sa nakaraan yung vlog, ang dapat po itawag sa INC ay INB, Iglesia ni Barabas. Patay tayo dyan, David ka. Magagalit si Jack Joel. Ay, nako. Edmundo Cheng, shout out. Pre, sa aking kaalaman, hindi si Felix Manalo ang unang nagtatag ng INC noong 1914. Ang mayroon ng INC pero hindi si Felix Manalo, at ang spelling ng original na Kristo ay
K, hindi C. Pilit na nirehistro Manalo noon. Hindi siya pinayagan dahil meron na ito nga ay Kristo na letrang K. Narehistro lang niya nang matapos ang giyera dahil nasunog ang munisipyo at pinagpatuloy niya ang iglesia ni Kristo. Pero pinalitan ng letrang K sa letter C. Malinaw, hindi si Felix Manalo ang orihinal. Magagalit si Jack Colbert. Edmundo Cheng ulit to. Ang puhunan ng INC ay yung matalinhagang mga pananalita at matatamis na salita, at ang mga panakot nila ay hindi ka makaligtas. Bakit meron ba silang nailigtas? Nakasapi nila, at isa pa ang buhay ni Manalo ay nasa kantang mga ministro na ubod ng OA na may paiyak-iyak pa kuno. At lahat ng kanyang mga ministro ay mga milyonaryo na hindi dahil nasa kanila ang buhay, negosyo ni nasa kanila, milyonaryo na rin dahil nasa kanila ang buhay, negosyo ni Manalo. Ang unang picture sa kanila ay mga hikayak ng bagong kasapi. More kasapi, more money, at pamparami pa ng mga tanga at bobong uto-uto. Ay, Christian Cheng ka, oh. Christian Cheng na naman. Ay, nabasa ko na to. Nadoble lang, ha. Christian Cheng ulit. Yang kultong INC, sobra pang makapanira sa Katoliko. Pinakikita pa ang pagbasag ng mga ating imahen, pakikialam sa ating kinagawi ang wala naman silang pinag-iba ni Kibuloy. Yun nga lang, si Kibuloy ay matakaw sa tilapia. Tingnan tayo dyan. Tilapia ba? Tahong. Edmundo Cheng ulit, oh. Mga INC, mga pilosopo at hindi patatalo, pilit na ilulusot ang mga mali nila, makukulit. Meron din ako nakadebate na ganyan. Oo, sus Marioso. Talo siya. Raul Villanada ulit to. Kasi sabi nung kadebate kong INC, bakit daw sinasamba yung mga rebulto na gawa ng tao? Saan ka sumasamba? Ako doon sa INC. Saan kayo naniniwala? Sa Biblia daw. Oh, bakit? Yan bang Biblia, sino ba gumawa? Di ba tao rin? Hindi nakaimik yung bugok, eh. Oh, talo siya. Hindi siya umimik. Sabi mo, ginawa ng tao to, eh. Yung Biblia binabasa, ng tao rin ang gumawa niyan, bugok. Tsaka napakaraming Biblia, Brad. May Biblia yata na Ilocano, Kapampangan. Ay, naku. Tigil-tigil nga kayo. Raul Villanada ulit. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless po. Mundo ulit, oh. Mga INC, mga pilosopo, ayan, napalabasa ko nito. Raul Villanada ulit, oh. Sa history ng INC, na pagkampi sa mga politiko na walang hiya, mga tulisan at mandarambong, kahit minsan hindi kumakampi sila sa matino at may lehitimo na paninindigan. Yun lang yun. Raul Villanada ulit, oh. Kapareho talaga ng KOJC ang INC. Marangya din ang pamumuhay ng ninuno nila at babaero din. Diba? Yun nga ang problema sa mga hinayupak natin. Friend, share din sa PEDA, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, nak, shout out. Sabi, Impong Basyang Team Teateli po, bumabati po ng mapagpalang buhay sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today sa Rox, kakilakilabot ang panaghuy at dasal ng kanilang pinuno. Ako po sa Rox ay wala pong kontra kung ano pa pong relihiyon ang kinasasapian mo. Ang importante po, nasa puso at isipan po ang tunay na Diyos at siya pong lumikha sa atin pong lahat.
Ganun kasimple yung Tia Deli. Pinahihirap itong mga to eh. Nagpapakagago sila eh. Uuto sa kanila, iboto si Barabas. Di iboboto nila. Yun ang utos ni Manalo eh. Diba? Para po sa akin, Sir Rox, di po ako tinatablan ng panalangin at panagoy na akala mo po exorcist. Akala mo kung sinong banal, pero banal na aso at burak po ang kalooban. Patawarin po ako ni Lord kung meron man po akong nasasagasaan. Pero ako po ipinanganak na sa saradong katoliko. Pero lilisan po ako sa mundo. Iisa po ang Jesus na nasa puso at isipan ko at kinamulatan ko. Totoo yan, friend, ha? Ako nga pwede rin akong magpastor. Kala mo, Tia Delica. Ha? Kaya ako, Rocky, nung ako'y ipinanganak, kapistahan ng San Roque. Kaya nga pag birthday ko, hindi ako naghahanda. Kumakain lang ako sa mga, nung binata ako, ha? Bakit? Malayo pa yung birthday ko nagkasabit na sila ng banderita sa Quiapo kasi nga meron kaming kapilya ni San Roque doon. Kaya ako naman mayabang ako. Galing, matibayan ninyo yung mga banderitas na kinakabit nyo, ha? Tuloy natin kay Tia Deli. Kailanman po di po ako magpapatangay sa kahit na anong pambubudol at panghihikayat ng kahit ano pong kulto ang sinasamba mo. Bato-bato po sa langit, tamaan po, huwag magagalit. Sa Katoliko po, na kinakabilangan ko, wala pong mga ganyan drama at ganap. Wala talaga. Wala pong pilitan, wala pong takutan. Tunay pong malaya ang malaya sa iyong pananampalataya at inirespeto po ang pagkatao mo at kung ano man po ang iyong kinakalooban. Magbigay ka po o hindi ka po matitiwalag. Di ka po padadalhan ng mga notice dahil di ka nakaka-attend o di ka po nakapag-abuloy. Tunay ka pong malaya bilang isang tao at isang likha po ng pinaniniwalaan po natin lahat na iisang dakilang Diyos. Sa mga nakamiss po sa inyong Tia Deli, maraming salamat po sa pag-welcome back po sa akin. Ganun din po sa iyo, Sir Rox. One team, one heart. It is the Rocky Warriors the Great. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ang super kulit at sungot ninyong Tia Deli. Diba? Bukas, babasahin ko yung mga comments nyo dito kay Grace Chingsay. Meron akong vlog, maliit lang. Ginabi na naman kasi ako Alberto Olayer, shout out, Karoke. Nung after World War II, 1946, nakatira ako sa pastor, Reverend Pastor Solomon. Patayan ang reliyon namin. Pastor Solomon. Patayan ang reliyon namin. Pentecostal Church of God na bautismuhan ako sa Silway River sa Dajangas. Buyan, Cotabato. Original niyang pangalan ngayon, Jensan South, Cotabato. Totoo yung naririnig mong umiiyak na humahagulgul na nakapanindig balahibo. Ang sabi ng pastor namin, ang Espiritu ng Diyos pumasok na sa katawan ng taong laging sinasabi niya sa amin, huwag kayong mang-apid ng asawa ng iba. Kung sampanin kayo sa kanan, ibigay ninyo ang kaliwa mong pisngi. Pero minsan nag-loan sila sa Provincial Hall ng Cotabato. Nagkainitan sila, sinuntok ang kasama ng pastor sa kanang pisngi, ibinigay niya ang kaliwang pisngi. Natiis ang pastor, sinuntok niya. Di nakatiis ang pastor. Sinuntok niya ang mama, sabi ng kasama niya, bakit? Sabi pang pastor, hindi ko matiis kasi, sabi niyo, pagsampalan ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa mong pisngi. At ang pastor, nangabit din, Karoke. Diba? Maniwala ka sa mga yan, Diyos ko.
Friend Shervin ulit, maligayang kaarawan po sa ating warriors na si Brother June Lagon. Maligayang kaarawan sa iyo, brother. Manatili kang malakas at malusog at may mapagpalang buhay mula sa ating dakilang Panginoon na si Jesus. May you have many more birthdays. May you have many more blessed birthdays ahead of you, brother. O sinagot ni Pare June, ni Brother June. Maraming salamat Kawarrior Shervin sa PEDA. Salamat din po sa panalangin upang may pagpatuloy natin ang gawaing itinakda para sa atin, ang paglaganap ng maganda at pagkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo sa pamamagitan ng pagkamit ng hustisya para sa lahat. God bless po sa inyo. No. Raul Villanada. Kaya pagdating natin sa langit, puro Pilipino nandun dahil sila lang ang ligtas. Ganun ba yun, Raul? Oo nga, no. Ted, shout out. Sa Israel daw, ang relihiyon na Judaism, ang paniwala nila, si Kristo daw ay tao dahil sa kanila ay iisa lamang ang Diyos. Malamang ginaya lang ito ni Manalo dahil hindi naman siya talaga Israel. Hindi naman siya taga-Israel. Para sabihin din na tao si Kristo. Para sa akin, Karoke, sino mang relihiyon ang nagkagulo-gulo at di nagkakatulong, hindi nakakatulong sa gobyerno ay bobo. O, diba? Kaya nga, diba mga friend, nung nakapako sa Panginoong Hesus, nakapako sa krus, anong sabi niya? Ama ko, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. O, pangmahal na araw na itong ating topic, mga friend. Kung alam ba nilang anak ng Diyos yan, hindi sinamba na sinamba yan. Oh. At kung ginawa ni Kristo ang kagustuhan ni Judas, naman tayo. Di sana napakayaman ni Panginoong Hesus, hindi siya napako sa krus. Kagaya ng ginagawa mo kay Bulog, meron ka pang abogado, bugok. Oh, di ba? Ang sabi ni Judas kay Kristo, bossing, gawin mo yan sa harap ng mga ministro at mga hari, yung mga pinakikita mo, nakakakita ang bulag, nakakarinig ang bingi, nakakalakad ang pilay, nakakabuhay ka ng patay. Kita ni Judas eh. Kaya sabi ni Judas, pera to bro. Siguradong sasambahin ka nila. Sabi ni Kristo, Judas, tumahimik ka dyan, ha? Pero, maniwala kayo sa hindi. Kung wala si Judas, wala si Kristo. Isip-isip, ha? Bakit? O, yan ang sasagutin nyo bukas. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung bakit. Ha? Kaya nga may pumupunta rito, Mormons. Eh. Hindi na bumalik eh. O yan, tanong nga mga friend. Kung walang Judas, walang Kristo. Isip-isip. Malalaman ko yung mga sagot niyo bukas, ha, mga boss. Ha? Kaya nga sabi ko sa Mormons, eh, hindi ba alam na may utang na loob si Kristo kay Judas? Napakalaki ng tawag dito ng tawag dito, napakalaki ng ng Judas sa buhay ng Kristo. Napakalaki ng parang nakaambag na nagawa ni Judas sa buhay ng Panginoong Hesus. No? Johnny Bigod, gandang gabi, Karoke. Katulad ng mga kulto ni Kibuloy itong INC, nagtataka lang ako kung bakit naraming taong naloloko. Sana magising na sila sa katotohanan. Totoo yan, Johnny. O ito naman, hindi na kita babasahin, i-erase na kita. Si Jacol, sabi ni Jacol, kayo ang magising sa katotohanan at magpaloko. Huwag magpaloko sa mga pari ninyo, magbasa kayo ng Biblia. Jacol ka talaga, wala ka sa ayos eh. Ay, huwag ka na babalik dito ah. Raul Villanada ulit to. Totoo yung panalangin na yan. At ganun din ang mga miyembro. Pag
hihiganti ang dasal nila. At kaya ang mga miyembro ay walang iya din. Patay tayo dyan. Sa amin AJ, shout out ha. Karox, ayon sa kasulatan, puro demonyo ang mga yan. I.N. Manalo and I.N. Kibuloy. Oh. Sa totoo lang naman kung talagang si Kristo ay nagpayaman at sabi ng Panginoon, sabi nung isang hari ba yun? Marami akong nararanig sa'yo na nakakalagat ang pilay, mga ganito, ito. Alam mo ako'y gawin mo ang alak itong tubig na to at maniniwala ako. Pag inom nung bugok na hari, tubig pa rin ibinuga sa mukha niya. Diba? Roll Villanado ulit ito. May panakot nga mga NC na magtig sisingko lang ang mga miyembro nila ay kaya nilang bumayad ng papatay sa'yo. So, ito yun. Mary Ruiz, shout out. Robin Padilla, if you love your country, please resign. You are a useless person in the government. You're not a politician. You're just stay in acting in movies. Oh, diba? Brendan Lago, no? Good day, Manong Roque. Salamat sa pagbati. Senior na tayo. Whiskey, do. Totoo yan, mister, sa totoo lang. Matagal na lalo na INC at KOJC. Copycat lang yan sa INC, o, diba? Mundo Cheng ulit, oh. At sa totoo lang naman, walang sariling Biblia ang Iglesia ni Cristo. Noon pang tinatag ang unang INK, yan ang Zurich letter K, hindi C, na binago lang ni Manalo nung narehistro na niya ang INC. Dahil ang nagmamay-ari ng INK ay natupok ng apoy nung nakaraang digmaan. Kaya narehistro na ang INC. Sa madaling salita, inagaw lang ni Manalo ang unang kulto ng INK. Ang original ng Hirsim lang ang ng Biblia sa Katoliko, tapos kung siraan ng Katoliko, grabe, at wala namang patunay pa na may nakaligtas na sa pananakot nilang dagat-dagatang apoy na si Manalo. Dagat-dagatang apoy. At si Manalo ba, ninyo may milagro na bang nagawa sa inyo kundi lasunin ang inyong mga isipan? Yun ang milagrong malaki. Edmundo Cheng. Christian Cheng nak, shout out Jane L. Sir Rox, pinalitan na ba ang title ng pambansang awit ng Pilipinas? Kailan pa? Di ako na-inform. Oy, Bato, kailan mo pinalitan? May ginawa ka bang batas para gawing bayang magiliw ang title? Hindi, under process pa, Jane. Maghintay ka, pag si Bato na ang naging presidente ng Pilipinas, oo, gagawin na niya. Papalitan niya na yung lupang hinirang ng bayang magiliw. Putik yan, ano ba yan? Mga senador yan, meron pang isa senador dyan Ganun din ang alam niya title ng ng pambansang awit bayang magiliw. Elizabeth Iscare, Good morning, Sir Rox. Yung mga rehilyon na yan, KOJC, INC, may pagkakaiba dyan yung KOJC. Pinaghahanap buhay ang mga alipores nila para makakolekta ng pera. At ang INC naman, kailangan magbigay ka ng kanila yung kinikita mo ng 10%, di ba? Pero iisa ang motibo, money. Tawa-tawa si Elizabeth, para makinabang ang kanilang mga amo dyan. Ano yan? Ganyan ba ang pinagmamalaki ng mga yan? Ginagalang ko ang kanilang paniniwala at dyan sila magaling magpaikot ng utak ng mahinang nilalang. Basta ako, walang masamang itinuro ang Katolika sa akin at sa aking pamilya. At wala akong dahilan para mapaniwala at sumapi sa kanila. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Tsaka yun nga, pagka ikaw
tinukontrol ng isang leader na sinasabi mo na kung sino iboboto mo. Abay, wala. Ay, nako. Elizabeth Iscaro ito. Ang most worst naman dyan sa dalawa, yung kay Kibaliw na yan, kasi mga baliw yan. At siya daw ang Diyos, Diyos ng mga manyakis. At ito namang INC, ang Diyos nila ang ito si Manalo. At pera mo, pera nila. Ewan, yan ba ang dapat mong paniwalaan kung may wasto kang pag-iisip? Kanino ka maniniwala sa dalawang yan? Parehong sablay, di ba? Ay, kaya tayo si Rox, may tama tayong pag-iisip at di ko sila kailangan sa buhay ko. Ang paniniwala ko, ang nag-iisang Diyos ay si Jesucristo. Ay, nako, ewan ko sa kanila. Basta wag kang gumawa ng masama sa kapwa mo. Ano ba? Pag meron ka, tumulong ka sa mga nangangailangan sa'yo. Simple. Ba? Yun lang naman eh. Ano bang mahirap doon? Oh, bakit kailangan ano pang ano? Elizabeth Iscaro ito. Dagdag comment ko pa po dito sa INC. Bakit kailangan diktahan ang mga miyembro nito? Yun ang malaking tanong. Lalo na sa pagboto. Bakit nila ito pinakikialaman? Dahil ba sa may bayad ang bawat kandidato? Highest bidder ba? Para doon sila bumoto? Wow ha, mani talaga. At ito namang miyembro nila, bakit nila ito sinasamba? At naging tanga sila? Wala ba silang utak? At kontrolado nila ang desisyon nito? Kontrolado nila ang desisyon nito? Ano tawag sa kanila, Sir Rox? Bulag, pipi at bingi. Ito mo, patay tayo dyan. Pinoy Sea Salt Bay, shout out. Ha? Mga KOJC at INC ay parehas na kulto yan. Maraming ganyan eh. Maraming ganyan, mga kulto. Ewan ko, no? Chupista Bunao. Good morning po, kuya, at sa mga ka-warriors. Pasensya na po, di muna po ako magko-comment. Medyo busy lang po. Ingat po kayo lagi, kuya, at mga mahal mo po sa buhay mo. At pati na rin sa mga ka-warriors. Good day po sa inyong lahat. Good day, Chupista. Jokiano, shout out. Alam mo, Karox, di lang liver, kidney, heart ang transplant. Dapat pati brain. Di pa yata na Joy. Wala pang doktor dyan eh. JRL. Sabi niya. Matagal ng panahon, noon pa, tawag sa kanila ay Iglesia ni Manalo. Sabi ng iba, parang kulto daw. Diba? Hindi lang parang kulto talaga eh. JRL, welcome to the club. 3J Siopo. Hello, Sir Rox. First of happy birthday to Pastor Jun Lagon. May our good Lord Jesus Christ keep you healthy and strong every day. May you thrive in your chosen career. God bless Pastor Jun. Oh, diba? 3J Shop ulit to. Okay, Sir Rox. Hindi lang naman ang INC o KOJC ang mga cult sa Pinas at sa buong mundo. Meron pa nga satanism eh, di ba? Diyan niya sa Amerika meron diyan eh. Meron ding sa Ilocos yata ang parang Diyos nila ay si Marcos Sr. O meron silang picture ni Marcos Sr. at may pusong nakalabas ang mukha ni Marcos Sr. Iba-iba utak ng tao kaya nagkakaleche-leche tayo eh. Kapag ang isang religious group ay tinatag na hindi si Kristo ang sentro ng pananampalataya, kahit ano pa ang pangalan sa church na yan, still it's a cult. O, diba? 3J Shop ulit. Kung gusto nating makasiguro kung nasa tamang church tayo o nasa tamang nagtuturo sa church, kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Ano ba ang salita ng Diyos? Ito. Kung hindi natin binabasa ang Biblia, sorry Sir Rox, I'm not judging anyone here. And I'm
and I'm not saying I'm a holy than thou. Talagang hindi nga natin alam ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos, mayroon nga 10 commandments, di ba? Yun ang para sa akin, yun ang pinakamabigat na salita na ng Diyos. Yung kanyang 10 commandments. Doon lang ako eh. Hindi na ako Kasi nga, tignan mo nangyayari 3J Shop King. Tignan mo yung mga nagagaling-galingan sa Biblia na yan. Ayan sila, oh. Gibuloy, kung ano-ano, puro Biblia, no? Ayan, ang dami nilang mga nagago. 3J Shop ulit, oh. Kung alam lang natin si Jesus Christ ay bugtong na anak ng Diyos at nagkatawang tao siya, namuhay sa nakasama natin. Siya ang nagpakasakit sa krus para sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas at tiyak na kapahamakan. Kapag alam natin ito at isinasabuhay natin ito at ito ang tinuro ng simbahan, tunay na simbahan yan. Kaya si Rox, ang daming mga kulto sa buong mundo. Kasi isang paraan ito ng pagyaman. Ginagamit nila ang Panginoong Hesus na sama-sama. Nilalapastangan nila ang pangalan ng Diyos. Totoo yan, 3J Shop ka. Kaya nga sabi, kung gusto mong madali kang yumaman, magtayo ka ng rehilyon. Oo. At pumasok ka sa politika. Yun lang yun. Tani Carpio, welcome to the club. Sa totoo lang, mga produkto ng bobong butante at bayarang butante. Hindi na kita babasahin, Jackol. Kakabuisit ka. Doon ka na sa iglesia mo. Ha? Paulit-ulit, wala akong panahon sa tanga. Iglesia ni Cristo talagang kung ano mo, pilosopo eh. Oo. Hindi ko para sa kanila, araw-araw Pasko dahil wala araw sa Biblia na pinanganak si Cristo ng December 25. Sa tagal ng panahon niya, no, kine-celebrate ang Kapaskuhan. Pero pagdating yung mga iglesia ni Cristo nagtatrabaho, nag-aantay sila ng 25 para makakubra sila ng kanilang bonus, di ba? Buong tumata eh. Christian Cheng, oh. Shoutout po, Tatay Roque. At sa mga ka-warriors, oo naman po, yung kay OJC at INC, same feather lang po sila. Iisa ang likaw ng bituka ng mga yan. O, diba? Gago to. Sige na, babasahin na kita, Jackol ba to? Hindi nyo maintindihan kung bakit sinabi na ang INC lang ang maliligtas. Nasa Biblia po yan. Sige na, bahala ka sa buhay mo. Huling basa ko na yan sa ano mo. O yan o. 3JC Hope. Nasa Biblia raw. Sabi ito si Jackol. Na Iglesia ng Cristo lang ang makakaligtas. Nasa Biblia raw. Friend yung Lagon, totoo ba yun, Pastor? Nasa Biblia daw na sila lang ang maliligtas. O yan o. Ito gago. Hindi nyo maintindihan kung bakit sinabi na ang INC lang ang maliligtas. Nasa Biblia po yan. O, sabi niya, di ba? Kita mo. Kulong ko to eh. Yung mga nagbabasa ng Biblia, totoo ba yun? Na nasa Biblia daw na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Sabi ni Christian Chengo, maiba nga po pala ako, Tyro. About po sa mga past topic ninyo. Yung about po kay Trillanes, yes po, totoo yun. Maraming beses niya pong binackstab si BP Madam Lenny tuwing nagpapa-interview siya. Mahalatize mo na may personal talaga siyang galit. Dinayang real Philippine President Madam Atty. Leni Robredo. Lalo na po nung biglang sumugod si Atsara sa bahay mismo ni Madam Leni. Grabing katitindi po talaga ng mga bintang at paninira niya kay Madam Leni. Kaya nga po during the live interview of Trillanes kay Prof. Christian Esquera, talagang
binabagyo siya sa comment section. Daming nag-comment, daming nag-counterpart sa kanya. Mga galit na galit kay Trillanes. Tindi ng bunganga niya. Kalalaking nilalang ang ingay ng bunganga. Sabi ko nga po, bakit akala mo ba, Trillanes, ikakapanalo mo ang mga pagtitira mo kay BP Lenny, kay Madam Atty. Lenny? Ayan. Christian, I mean po, during the live interview kay Trillanes, kay Prof. Christian Esguera, going back po sa KOJC at INC po pati required kang magsamba sa mga araw ng kanilang pagsamba. Otherwise, may penalty ka. Thanks po for reading my comments. More power po tayo sa mga vlogs mo. Ingat po. Ingat ka din. Magpataba ka, sabi ko sa iyo. Welcome to the club. Napaka-hipokrito ng INC. Ang nagpapasama po sa INC ay yung pamunuan. Yung mga member naman, sobrang pagka-brainwash at fanatics. Sukdo lang nangiging mga tanga at utu-utu na sila. Walang sariling pag-iisip. Sunod lang sa lahat na sasabihin ng mga manalo. Patay tayo dyan. Yan. Ulit yung prayers na pinarinig mo yan, yung 2015 scheme ng INC. Pagkakaalam ko. Wala pong ika po o 10% sa INC. Ganun. Marilo Pabianak, shout out ha. Sabi niya, gandang hapon po tayo sa mga kawaryos. Isa rin po sa dahilan ng hugis at kalagayan ng ating bansa sa mga kulto na ito. Kasi ginagawa nilang mangmang ang mga tagasunod para pumili ng mamumuno kahit hindi katanggap-tanggap. Lord, kailangan po namin ng matinding himala. Nakakatakot po talaga. Paano maisasaayos ang salimuot na problema ng ng aming bansa. Amen. Patay tayo dyan. Jan Dimango, my friend, shout out ha. Mission accomplished mga boss. Brother Relly Asisio, shout out. Hanggang dito na lang po. God bless. Hanggang bukas po. Ay, nako Lord. Maginaw ho dito talaga. Totoo. Tama na po yung sa atin nandito sa mga kawaros. Tama na po yung naniniwala tayo sa 10 utos. Sabi ko nga, may nilalang bang naka-perfect na 10 utos? Nga. Pag na-perfect mo yung 10 utos ng Diyos, baka sure ball ka na sa langit. Di ba? Hanggang bukas po muli. God bless.